lost my peace of mind, getting caught up in the signs, trying to find reason behind all the troubles in my side. So, kape muna tayo mga tropa. Tapos biyaya tayo papuntang Winnipeg. Pupunta ako si attorney. Ayan, doon sa opisina niya sa Winnipeg. Saan na ba yung susi ko? Kasi meron akong importanteng gagawin na ikakaayos ng aking application sa PR. Pero bago ako bumiyahe papuntang Winnipeg, pumunta na kami doon sa opisina ni abogado. Kasama ko si Olen dito. May dalawa akong kasama dito nun. Nakisabay lang ako sa kanila kasi first time ko pumunta kay attorney, so sumabay na ako sa kanila. Meron po akong video na hindi ko na-upload to noon. Anyway, adventure lang po namin to. So, bago po, habang bumabiyahe po ako, panoorin nyo po to mga katropa. Sana magustuhan nyo. Yun lang. At wala lang, yun lang. Gusto ko lang i-share yung mga adventure ko dito mga katropa. Yo, what's up mga katropa? Nandito po kami sa kung saan ba nag-stop over ulit kami noon. At meron kasing kasama dito, nagtatago. Mga kasama ko pala, isa palang Olen, drummer. At si Clint, drummer. Hindi drummer. Duma-drummer lang. So dito kami stop over muna kasi papunta kaming Winnipeg. Magba-Black Friday. Oh, thank you sir, thank you. Alright, thank you. Ang oras dito yung mga alas 8 na. Mag-alas 8 na, yung bumili lang ako ng merienda ko at hindi pa kasi ako nag-aalmusal. So lumabas ako kanina, medyo madilim pa. Tapos ngayon mag-alas 8 na. So stop over muna kami. Malamig. Dito tayo. Malamig siya. Ito po yung lugar. Yan po ang lugar. Daming busy road dito. Yung church na yan, bato. At saka mukhang matagal na yan. Nandito po kami sa Portage. At bagong salta ako dito. So first time kong makapasyal dito sa Portage. At napakalaki, napakaganda. Napakaganda na naman yung mga sinasabi ko. Ang oras na dito ay 8:26. So yun po, kanina nandun kami nag-stop over. Tapos nag-teleport kami dito sa Portage. Bilis no? Hindi, kasi yung kasama namin nag-withdraw ng kanyang mga milyones. Dahil pag nandito ka sa Canada, mayaman ka na daw. Mayaman sa utang. Mayaman sa utang, pwede pa. Pero kung mayaman sa pera, hindi. Marami ring Pilipino dito naglipatan. Tapos diretso na kami sa Winnipeg. Okay, so nandito na po kami mga katropa sa Winnipeg. At may mga dapat lang kaming lakarin. At kailangan na mauuna tayo pre. Mas priority ang tao rito. Kasi hihinto yung mga sasakyan. Yan, so madilim. Mamaya pasyal-pasyal lang konti, pero hindi ko alam kung paano pasyal. So tatapusin muna namin tong aming lakad mga katropa. Nandito kami sa Winnipeg ngayon eh. Hindi ako masyadong makapagsalita kasi bawal mag-video. Alam mo, magulo na tong vlog ko. Kasi bigla-bigla na lang. Nandito ako, nandyan ako. Ngayon, nandito na naman kami sa Gin Wells naman ang lakad namin. Kasi tapos na yung pinuntahan namin eh. Importante kasi nilakad namin kanina. So, ang oras na ngayon ay alas 12 na at kailangan na naming kumain. Mali yung araw.
Kakain sana kami dito sa Jimwells. Kaso sarado siya. Ano ba yan? Kung kailan natatakam ako dun sa ano, dun sa lechon. Kumain ng lechon. Sayang oh. Sarap pa naman. Jimwells. Chumbeli. Wala. Wrong timing. So ayun, babalik. Maghahanap kami ng ibang kakainan. Ano bang vlog ko na to? Napakagulo. Sa totoo lang po, itong kasama kong si Clint nandito sa likod ng camera. Nagtatago dahil camera shy. Pero sa totoo lang po, okay naman sana. Kaso meron siyang tinataguan. Andyan no? Oh my God. Then, nandito po kami sa Jollibee dahil gutom na kami at kailangan namin kumain. Hello po. Hello Jollibee. What's up po? May mga lakad kaming palpak, may mga lakad kaming natapos. At dahil nagutom kami, kailangan din kumain. Ayan. Thank you. Wow, grabe. Nakakamiss din kumain ng Jollibee sa totoo lang. Kasi wala namang Jollibee dun sa amin eh. At dito lang sa Winnipeg meron. Kung saan Winnipeg ang capital ng Manitoba. Busog. Busog. Ubos. Natutulala kami dahil full stomach na po kami. So, tayong mga Pilipino, nasanay tayo na pag kumain sa Jollibee, iniiwan na lang yung kalat natin sa kinainan natin. Pero dito, hindi pwede yan dito. So, kailangan itapon natin yung mga kalat natin pagkatapos natin kumain. Yan. Yan po natin lalagay. Yan. Oo. Kailangan natin pakita na ang disiplina natin dito ay huwag natin dalhin dito. Yung disiplina natin sa Pinas pala. Mali ako, mali. Yung disiplina natin sa Pinas, yung bad habits kumbaga. Ganun. Huwag nating dalhin dito sa ano, Canada kasi iba dito. Unfilled, alam mo yun? Recycle. Maraming salamat po. Baka gusto nyo pong i-subscribe sa channel ko. Atoy Sulit po. Ayun, nag-promote pa ako sa ating mga kababayan natin dito. Atoy Sulit po, te. Nakapark kami at inaantay yung kliyente ni Olen dahil may kukunin siyang gitara. Ano yan, nag-inquire sa marketplace. So, dami namin pinuntahan, dami nang dinaanan pero walang kwentang vlog pa rin. Hindi ko alam kung saan paano pupunta to eh. Ayan po yung dealer. Ay, hindi, yung ano, buyer. Naantay niya yung kanyang bibili siya ng ano, kontrabandos. Naloban. Hindi, joke lang. Ayun, kukunin niya yung gitara para sa pamangkin niya. Naantay niya. Mabait pong tao yan pagtulog. So yan na po. At nag-meet up na sila at kinuha yung gitara. At subukan nating lapitan. Ayun na po, kanina binibidyoan ko si Olen. Nag-abutan na po sila ng produkto nila at binayaran na niya. Well, this is nice guitar. It's Fender, you know. It's may F eh. May F word. Ito yung bass Squire. Tapos yun, checkered siya. Ganda pa, no? Siguro bibili ito ng ano, mas ano, iba pa. Dati kasi nagbabanda ako. So marunong din ako mag-drum, mag-gitara. Standard pa, oh. Taas ng pret ah. Standard pre. Pamamasko ko po kami dahil magdi-December na dito. Ito yung gagamitin natin. Nagpi-finger licking good ka. Oo. Medyo may talent pa nung konti pero kailangan lang ng hasa. Hahasain na parang sa kutsilyo lang. Hasa-hasa muna. Ganun. No. Sorry. No, I don't smoke. Sorry. So, dito na po tayo mga katropa. Darating lang dito sa Winnipeg at
yung napanood nyo na yun yung unang punta namin dito. Unang punta ko pala dito sa nilalakad ko na to. Kasi syempre nag-file ako. And then kasama ko sina Olen. Noong time na yun, sinamahan din namin siya na kunin yung bass guitar para sa pamangkin yata yun. O pinsan nalimutan ko na Tapos yun na nga mga tropa. So nandito na ako at nag-aantay na si attorney. Tara! Nandito na po tayo at inaantay ko lang si attorney kasi 11 yung appointment ko at meron pa siyang client kanina. Grabe, so parang first time kong mag-drive dito papunta dito sa Winnipeg at medyo naligaw tayo. Kaya sinusunod ko naman yung Google Map GPS kaso pagka hindi mo kasi na-zoom yung mapa, parang akala mo malapit ka na pero medyo malayo pa pala. So ganun yung nangyari, medyo naligaw-ligaw. Pero at least nakarating tayo dito, hindi tayo na late. So tapos na po yung appointment natin kay attorney at may mga pinirmahan lang ako na mga bagay-bagay na kailangan importanteng pirmahan para sa application ko. So ano nga po pala yung pinuntahan ko rito? Yun po yung yung pagpa-file ko po ng divorce dito sa Canada. At yun po ay kailangan sa application ko sa PR. So kinailangan ko pong mag-file ng divorce dito. At medyo mabusising proseso po yan. At ayun na nga, nung pumunta kami rito, yun, nung unang video na panood nyo. So first time kong ma-meet si attorney. At yun na nga, nag-file ako ng divorce. Tapos ngayon may pinirmahan na ako. Kasi pinirmahan na ng ex-wife ko yung file ko ng divorce sa kanya sa Pilipinas. At sana tuloy-tuloy na to. Yun ang reason kung bakit medyo natatagalan yung application, yung PR, yung proseso ng PR ko. Bale, nandito na rin lang tayo at nagugutom na ako. Nakita akong Seafood City rito so pasyalan natin mga katropa at tingnan natin yung Seafood City dito sa Winnipeg. First time kong makapasok ng Seafood City dito Wow, grabe Tingnan mo naman yung barbecue. Haba. Saka ang laman. So, karamihan Pilipino nandito. At tingnan natin yung mga pwedeng makain. Grabe. Meron silang grilled pork chop. Pork chop ba nun? Tapos yan ang masarap. Ganun po ba? Ano ba yan? Pusit. Tapos ginihaw na pampano, tilapia, at kung ano-ano pa. Ayan, may longganisa pa doon sarap. Mapapakain ka talaga dito ng marami kasi daming mga Filipino foods. Ayan. So tingnan natin kung ano yung mga mabibili natin. Meron pang kare-kare doon sa mga gustong pagkain. Grabe matatakam ka talaga Ganun. Magpakasawa tayo. Magpakabusog ba? Ayan na po ang ating ulam sa ngayon, pusit. Kasi na-miss ko rin kumain ng pusit. Tapos meron tayong itong kare-kare. Yan. Hindi ako mapagluto ng kare-kare. Every time na may mga handaan, tapos may kare-kare sa mga handaan na pinupuntahan ko, automatic yan, nagsisiplak ako.
uuwi, kumbaga Sharon Cuneta ba. Kain lang po muna tayo at enjoyin natin yung Filipino food dito sa Seafood City. Grabe, maraming pagkain pero syempre hindi natin matitikman lahat yan. Pero kung nasa kainan ako, siguro siplak nang nangyari dyan. So tapos na po tayong kumain at parang naiengganyo akong mag-video okay. Kaso parang nakuha akong mahiya eh. Nabusog tayo doon at kanina tinatawag ako ng mic kaso kasi pag kumanta ako, mag-burp ako, dapat yung hindi muna ako kumain sana kanina at kumanta ako. Grabe na, kapal na mukha eh. Dami ng tao, hindi ko rin naman kayang kumanta. Hindi, kumakanta rin naman ako mga tropa. One of these days kakanta ako. Bala ko nga mag-record ng kanta ko tapos post ko sa Facebook page ko. Pasuporta na rin po ako pala sa Facebook page ko kasi may mga videos po akong hindi ko ma-upload dun sa YouTube at na-upload ko sa Facebook. Tapos mga re-upload po na mga videos ko from galing sa YouTube. So abang-abang lang po at sana suportahan nyo rin ako sa Facebook page ko na Atoy Sulit. Yan po. So mga tropa, no, dito na tayo sa labas at kailangan na nating umuwi dahil may trabaho pa tayo mamaya. Sabi, kailangan pang bumiyahe. Baby, you give me ice and fire. Actually, mas maganda yung gitara kaysa doon sa nagigitara.